Bumalik ulit eh. Well, anyway, it's a great blessing po mga kapatid to stand behind this pulpit mga kapatid at makapaghayag ng salita po ng Diyos sa atin. And salamat sa ating mahal na pastor sa tiwala na muli ay maging pagpapala po sa inyo ngayong gabi pong ito or ngayong hapon pong ito. At may maganda po tayong pag-uusapan in relation po doon sa tinalakay po kaninang umaga. Napakaganda po mga kapatid ng pinag-usapan po kaninang umaga. Tama po ba? Amen? Amen, amen. At salamat po sa Panginoon at muli nandito po tayo. Are you glad na nandito po tayo sa bahay pananambahan ngayong hapon? Amen! Amen, amen. At lagi ko po sinasabi po dito before I start the preaching, every time that you come in this auditorium mga kapatid, accomplish your purpose. Always do that, brethren. Always do that. Set that in your mind that you will accomplish something pagtapos po ng paghahayag ng salita po ng Diyos. Kahit isa lang. Kahit isa lang sa mababanggit ko po mga kapatid. At isa sa pamuhay mo yun. Magandang bagay na po yun. Alright, let's open our Bibles in the book of, a very familiar passage to all of us, in the book of Matthew. Tapusin na natin to. Alright, Matthew chapter 16. Let's start reading in verse number 13. Are you there? Amen. Matthew chapter 16 in verse number 13. The Bible says here, when Jesus came into the coast of Caesarea Philippi, he asked his disciples, saying, whom do men say that I, the Son of Man, am? Verse 14, and they said, some say that thou art John the Baptist, some Elias, and others Jeremias, or one of the prophets. Verse number 15, he said unto them, but whom say ye that I am? Verse 16, and Simon Peter answered and said, thou art the Christ, the Son of the living God. Take note of that word, brethren. Let's just pause for a while here, mga kapatid, no? Yung tinanggap mong Kristo na nasa sa iyo, kapatid. You accepted Christ as your Lord and personal Savior. Ang sabi po ng Biblia po dito, He is the what? Son of what? The living God. Woo! Isn't it amazing, kapatid? Na nasa sayo yun. You have that Christ. You have that God. You have that living God in your life, brethren. Woo! Isn't it amazing? Gusto ko lang mag-pause kayo ng saglit doon, mga kapatid, para maunawaan ninyo kung sino ang meron sa inyo na nasa puso ninyo, na tinanggap ninyo, na huwag ninyong baliwalain, kapatid. Alright? Drop down in verse number 17. And Jesus answered and said unto him, blessed art thou, Simon Bar-Jonah, for flesh and blood hath not revealed it unto thee, but my Father which is in heaven. Last verse. And I say unto thee, thou art Peter, upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. Tonight, ang gusto ko pong mapag-usapan po natin, the title of the message is, The God Who Builds Our Church. The God Who Builds Our Church, mga kapatid. Dito po habang po tayo ay mag-aaral, ipapakita ko po sa inyo, mga kapatid, kung sino ang nagtatag ng simbahan. And with that, mas lalo po natin siyang makikilala at mas lalo po natin siyang mamahalin at mas lalo po natin siyang pagsisilbihan. Amen. At the end of this message, that's the goal. Yan po ang aking panalangin mula po kanina, mga kapatid. Nung ako po ay naatasan na bigyan ng pagkakataon makapaghayag ng salita po ng Diyos,
Pinalangin ko po mga kapatid na kung ano pong mensahe may dadala ko po para po sa inyo. At ito po ang binigay sa akin ng Diyos mga kapatid, na maipakilala po kung sino ang nagtatag ng simbahan. Alright? Yan po ang ating pag-uusapan ngayong gabi pong ito. Let us all pray. Dakila namin Diyos Ama, maraming salamat Panginoon sa oras po na ito. Salamat sa pagkakataon po na ito, Panginoon, na muli ako po muli na magagamit po sa paghahayag ng inyo pong salita. Please use me, O God. Make me a blessing, Panginoon. I cannot do this without you, O God. But please, Holy Spirit, please flow through me and make me a blessing to your people. This is not my message, O God. This is your message to your people. I prayed for this message. Kanina, Panginoon, kausap kita, Panginoon. Kaya, O Diyos, tulungan niyo po ko. At give us the right spirit and the right attitude, Panginoon, towards the message. Forgive us from all of our sins. In Jesus' name, amen. Alright, sige po, makakaupo na po tayo. Alright, at muli ay isang mapagpalang hapon po sa inyo pong lahat. At salamat po sa Panginoon. At muli na paintulutan na mahapaghayag na salita po ng Diyos. Kaninang umaga, napakaganda po nung preaching kaninang umaga. The necessity of God. Tama po ba? Napakahalaga po nun mga kapatid na it is essential for us na lubusan nating makilala ang Diyos ng lubusan sa ating buhay. Napakahalaga po, napakagandang mensahe, napakagandang paalala ni Sir Maki po yun para po sa atin. It is important to us to know naman ngayon, mga kapatid, kung sino ang nagtatag ng simbahan. Kasi doon sa tinalakay ni Sir Maki kanina, doon ipinapakilala kung sino yung God na yon. Kung sino yung sinasabi ni Sir Maki kanina, the rock, my salvation, my refuge. Doon po sa simbahan po yun, inihahayag. Kaya nga po, magandang mapag-usapan po natin, sino ba ang nagtatag ng simbahan? Alam niyo po ba mga kapatid, kasi gusto ko pong may bigay po sa inyo to kasi para ang simbahan ay parang, kumbaga hindi natin binibigyan kasi ng pansin. Yan po talaga ang nakakalungkot sa isang Kristiyano, mga kapatid. Or sa isang tao. Hindi lang sa isang Kristiyano, kundi sa isang tao na alin? Kumbaga, binabaliwala nila ang simbahan. Kasi bakit? Hindi kasi nila alubusang kilala sino ba yung nagtatag nito. Ano bang meron sa nagtatag nito? Naunawaan niyo po yun. Kaya nga minsan ang madalas na ginagawa ng mga tao simbahan, nilalaro na lang ang simbahan. Parang wala na lang. Parang ganito na lang. Parang ang masakit pa dito, mga kapatid, minsan secondary na lang ang church. Laging ganun po ang madalas. Yan po ang trending ng isang buhay ng isang Kristiyano. Minsan papapiliin tayo, trabaho or church. Pipiliin, trabaho. Diba? Minsan secondary na lang. Secondary ang pangunahin sa buhay ng isang tao. Secondary yung church, mga kapatid. Pero sabi ko nga po sa iyo, pag naunawaan mo kung sino ang nag-build niyan, kung sino ang nagtatag yan, yaan ang siyang patuloy at dapat magtulak sa pananampalataya mo na lalo mo siyang paglingkuran at pagsilbihan. Ganun po dapat ang mangyari, mga kapatid. Kasi kapag naunawaan mo kung sino ang nagtatag nito, mga kapatid, dapat mas lalong tumibay ang pananampalataya mo. Ganun dapat, mga kapatid. Kaya sabi ko nga, minsan ang simbahan parang samahan lang. Bagong samahan. Punta tayo doon kasi bagong samahan doon eh. Punta tayo doon kasi meron tayong mga bagong kilala doon, bagong makikilala. Parang ganun lang ang tingin natin sa simbahan. Kaya nga sabi ko, ano kaya ang pwede kong maibigay para sa inyo at maunawaan ninyo na ang simbahan ito ay hindi basta-basta lamang. Ang simbahan ito ay dugo at pawis ng isang Diyos, mga kapatid. Kaya dapat maunawaan po natin yon para hindi natin laruin ang simbahan. Kaya napakahalaga po nito, mga kapatid. Let's go back to the text na binasa po natin. The Bible says here, and I say unto thee, all right, thou art Peter, upon
this rock, I will build my church. Kung may maganda po kayong Bible, mga kapatid, yan po ay nasa red letter. Alright? Pag nasa red letter po yan po, ang nagsasalita po dyan ay walang iba kundi ang ating Panginoong Heso Kristo. Alright? So, ngayon, ang sabi po ng Biblia po dyan, I will build my church. Alright? Take note of the word my. Alright? Take note of the word my. It is a possessive adjective. Possessive adjective po yan, which shows that some things belong to or is connected to the speaker. Alright? Kaya take note of the word, yung word po na may po na yan. It is a possessive adjective. Kumbaga, ipinapakita ng Diyos na akin yang simbahan na yan. It is connected to myself. Naunawaan niyo po yun? Konektado po. Because during this time, mga kapatid, meron ng mga iba't ibang mga sekta ng pananampalataya. Kaya ang ginawa ng Panginoong Jesucristo, I will build my church. My church. Sarili kong simbahan. Naunawaan niyo po yun? I will build my church. Yan ang sinabi po niya. And then ano pong sinabi po dyan, mga kapatid, in the next passage, or in the next phrase, mga kapatid, and the gates of hell shall not prevail against it. The word prevail there, it means to overpower. Overpower, mga kapatid. Pero in a negative term, yung prevail po dyan. Bakit? Kasi sabi po ng Biblia po dyan, the gates of hell shall not prevail. Hindi mag-overpower. Pero take note of the word against. Yung against po dyan is it expresses opposition and it shows resistance. Ibig sabihin, mga kapatid, yung church ay hindi nananatili na steady lamang. Ang church ay hindi nananatili na hanggang dito na lang. Now, ang church ay gumagalaw. Ang church ay kumikilos. Merong resistance. Hindi nananatili ang simbahan, mga kapatid. Ang church, ibig sabihin po nito, ipinapakita dito, mga kapatid, na ang church ay buhay. Hindi patay ang simbahan, mga kapatid. The church is alive. Not even the gates of hell shall not prevail against it. Kahit paano pang buwangga po dyan, hindi mag-overpower yan. Doon saan? Sa simbahan, mga kapatid. Kaya nga, mga kapatid, huwag kang matatakot. Nasa tamang simbahan ka, kapatid. Kaya nga yan po, gusto ko po makita po ninyo. The word, yung simbahan, ay buhay po, mga kapatid. Hindi siya nananatili na steady lang, hindi siya nananatili na dito lang, kundi yung simbahan ay kumikilos. Prevailing, mga kapatid, shall not prevail against the gates of hell, mga kapatid. Nakuha niyo po yun? Ito pa, pinakita po dito, sabi ko nga, ang nagsasalita po dito ay walang iba kundi ang Panginoong Heso Kristo. Take note of this, mga kapatid. Jesus Christ ang nagsasalita, ang nagtatag ng simbahan. Yung Jesus Christ na ito, mga kapatid, yung pinapakilala ng ating mahal na pastor, na magmula pa lang sa Genesis, mga kapatid, yung Genesis pa lang, nandun na siya, yung lumikha ng langit at lupa, yung gumawa ng alin, ng mga miracles, mga kapatid, yung way back in Genesis pa lang, nandun na sino? Ang Panginoong Heso Kristo, mga kapatid. At siya yung nagtayo nung alin? Nung simbahan. Siya yung nagbigay ng buhay sa tao. Siya yung nagbigay ng liwanag sa dilim, mga kapatid. Nung pinag-uusapan nga natin, mga kapatid, pagdating every Wednesday, He is co-equal with what? With God. Yung Diyos, mga kapatid, na nagtatagpo nito, ay co-equal with God the Father and God the Holy Ghost, mga kapatid.
Yung na way back in the book of Genesis, kung gaano makapangyarihan yung Diyos na yun, same thing din mga kapatid, yung nagtatag ng simbahan po natin. Kung paano niya binild po yun, kung paano niya binigyan ng buhay yung mundo natin mga kapatid. Siya pa rin po yun. Yung Panginoong Heso Kristo at yung nagtatag ng simbahan po natin, mga kapatid. Mas lalo natin pagandahin ito, mga kapatid, para mas maging realidad at lalong maunawaan kung nasaan simbahan ka. Alright? When Jesus Christ mentioned these words, mga kapatid, meron po siyang daladalang authority. Alam niyo na kung saan ako pupunta, mga kapatid. Alam niyo na, yung sinabi niya itong mga katagahan na ito, mga kapatid, meron siyang daladalang authority, mga kapatid. At ang authority na yan is none other than the Baptist authority. The Baptist authority, mga kapatid. Now, paano mo nalaman niya? Paano mo nasabi, sir? Paano mo nasabi na yan ay talagang Baptist authority, mga kapatid? Let's go in the book of John, mga kapatid. Marami po tayong bubuksan dito, mga kapatid. Welcome to the Philippine School of Scriptures. Ako po ay naatasan na magturo po the doctrine of God and Baptist history. Kaya sabi ko, pinagsama-sama ko po dito. Lahat ng aking natutunan, mga kapatid. Alright, let's go to book of John, chapter 1. Are you there? Amen. Book of John, chapter 1. In verse number 6, the Bible says there was a man sent from God, whose name was John. Oh, wow. Sino tong John na to? Who is this John? John pa lang to, mga kapatid, na sinasabi. And mapapansin niyo po dito, there was a man sent from God. Galing sa Diyos. Divinely connected with God. Sino? Yung John po na ito. Pinadala po ng Diyos. Alright? At in verse number 23, all right, same book, mga kapatid, in verse number 23, the Bible says there, then said unto him, he said, I am the voice of one crying in the wilderness, make straight the way of the Lord, as said the prophet Isaiah. This is the fulfillment, mga kapatid, nung alin? Nung prophecy from the book of Isaiah, chapter 40, in verse number 3. Assignment nyo na lamang po yun para makita nyo po. Alright? Isaiah chapter 40, in verse number 3. So pinakita ko lang po dito, mga kapatid, na merong pinadala ang Diyos, mga kapatid, from John. Alright? Alright? From John, mga kapatid, na galing sa Diyos. Ngayon, ang question dito, who is this John? Sino itong John na ito? Alright, sagutin po natin yung question na sa isipan po ninyo. Alright, let's go to the book of Matthew. Matthew chapter 3. Matthew chapter 3. In verse number 1 to 3. Let's go to that passage first. Alright? In those days came what? Who is this John now? John the Baptist. Preaching in the wilderness of Judea, and saying, what is his preaching? Repent ye, for the kingdom of heaven is at hand. Verse number 3, for this is he that was spoken of by the prophet Isaiah, saying, the voice of one crying in the wilderness, prepare ye the way of the Lord, make his path straight. Wow! Nasagot na natin, mga kapatid. Yung John na tinutukoy natin, inahanap natin kanina, na alin, na nag-prepare, naghanda ng alin, ng daan ng ating Panginoong Heso Kristo. He is the forerunner of Jesus Christ, mga kapatid. Sino yon? John the Baptist. Ngayon, saan siya nagpasakop? Saan nagpabaptize ang ating Panginoong Heso Kristo? Let's go to a passage again. In the same book, mga kapatid. Matthew chapter 3, in verse number 13. Then cometh Jesus from Galilee to Jordan unto John to be baptized of him. Verse number 14. But John forbade him, saying, I have need to be baptized of thee, and comest thou to me?
Verse number 15. And Jesus answering said unto him, Suffer it to be so now, for thus it becometh us to fulfill all righteousness. Then he suffered him. And Jesus, when he was baptized, went up straightway out of the water, and lo, the heavens were opened unto him, and he saw the Spirit of God descending like a dove and lighting upon him. Verse number 17, the last verse. And lo, a voice from heaven saying, This is my beloved Son, in whom I am well pleased. Nakita niyo po, mga kapatid, yung sinasabi ko po kanina, na kung saan nagpasakop. Sabi ko nga, maraming sekta ng relihiyon during that time. Pero saan nagpasakop ang ating Panginoong Jesucristo? Saan siya pumunta? Nag-ano pa siya, nag-travel pa siya, mga kapatid. Saan nagpasakop ang Panginoong Jesucristo? Walang iba, kundi kay John the Baptist. Not Juan Bautista. Hindi Juan Bautista. Ito po madalas na claim po nila eh. They're claiming that yung Baptist po ay apelyido. Wala naman siguro John Datungol. Wala naman po sigurong ganun. Wala naman po sigurong Maki Datungol. Wala naman po sigurong ganun, mga kapatid. Pero salamat sa Panginoon, binanggit. Thank God for this book right here, the King James Bible, mga kapatid. At ang sinabi, it was John the Baptist. Kapatid, doon nagpasakop at nung sinabi niya na upon this rock, I will build my church. Ang dala-dala niya pong authority during that time is none other than the Baptist authority. Thank God you are a Baptist right now. Aren't you glad, mga kapatid, that you are a Baptist today? Aren't you glad na nandito ka ngayon sa isang auditorium, mga kapatid, na ang Diyos ay buhay? Aren't you glad, mga kapatid, nakabilang ka sa simbahan na tunay at buhay na Diyos, kapatid? Salamat na lang, mga kapatid, that we can trace this into this book right here. Hindi tinago sa atin. Salamat at hindi tinago sa atin. Nakakalungkot ang ibang pananampalataya, bawal to. Pag ang pananampalataya ay bawal to, mga kapatid, nako, magduda ka na. Salamat na lang sa church na ito na hindi kinakailangan magkaroon ka pa ng sarili mong Bible. Amen? Kaya salamat na lang that we are in this church. Aren't you glad that you're a Baptist? Aren't you glad, mga kapatid? Dapat pag nalaman mo ito, mapapangiti ka na, wow! Salamat na lang, nasa tamang pananampalataya ko. Salamat na lang, nasa tamang church ako. Dapat dito pala, kapatid, mapapa-amen ka na. Salamat na lang. At nandito tayo ngayon sa church na ito, mga kapatid. This church, mga kapatid, ito po yung binilt ng ating Panginoong Jesucristo. At ang matindi pa nito, mga kapatid, hindi ito naputol. Hanggang ngayon, kapatid, hanggang ngayon na nandito ka na ngayon, nakaupo sa auditorium na ito, mga kapatid, nandito pa rin yung church na itinayo ng Panginoong Jesucristo, kapatid. Anong sabi niya nung siya po ay bago mag-ascend, kapatid, in the Great Commission? Let's go to that Great Commission, mga kapatid, para makita nyo na hindi naputol ang church, mga kapatid. Let's go to that passage. Alam niyo po yung passage po ni Matthew chapter 28. Matthew chapter 28, para makita nyo po na hindi po naputol ang church, mga kapatid. Na hanggang ngayon ay nagpatuloy, mga kapatid. Matthew chapter 28. Let's start reading in verse number 18, mga kapatid. And Jesus came and spake unto them, saying, all power, that's the authority, all power is given unto me in heaven and the earth.
Verse number 19. Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost. Verse number 20. Teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. And lo, I am with you always, even unto the end of the world. Amen. Hindi na putol yung church. Nagunaw na ba ang mundo, mga kapatid? Yung sinasabi niya po dito, kinumand niya po ito sa simbahan. Ibinigay niya po ito sa simbahan, mga kapatid, na kanyang itinadag bago po siya mag-ascend. Pero salamat na lang, ito pong simbahan ay nagpatuloy at umabot sa kinakaupuan mo ngayon. Nandito po tayo ngayon, mga kapatid. Pinakita ko po ngayon para sa atin. No, sabi ko nga gusto ko pong makita ninyo yung realidad ng pananampalataya po ninyo. Na hindi po na parang kwentong comics lang ang pananampalataya po natin. We can trace our faith in this book right here. At may kita po natin yung itinatag ng Panginoong Hesukristo, mga kapatid. Nakita po natin dito kung ano pong tinatag po niya. At yung Diyos po na yun ay nandito po sa kalagitnaan po natin ngayon. Kaya nga po, yan ang gusto po. Kasi nga, kaya po madalas umaalis ang isang Kristiyano sa simbahan at madaling iwanan ang simbahan, mga kapatid. It's all because hindi niya kilalang lubusan kung sino pa talaga nagtatag ng church na yan. Kaya nga, bilis sa parang akala niya, samahan lang yung pinuntahan niya. No way! No sir! No ma'am! Hindi lang samahan ang pinunta mo dito. Ang nagtatag nito, mga kapatid, ay ang Diyos na buhay. Kaya nga, mga kapatid, kung iiwan mo tong simbahan na ito, saan ka pa pupunta? Kung iiwan mo tong church na ito, saan ka pa pupunta? Anong pananampalataya ang iiwanan mo, kapatid, pag iniwan mo ang simbahang ito? Maraming mga pananampalataya, pag tinrace mo, pupunta sa tao. Ang bottom line, tao. Pag tinrace mo ang pananampalataya nila, ang deadline nun, ang dulo nun, mga kapatid, alin? Tao. Pero salamat, mga kapatid, na ang simbahang ito ay itinatag ng buhay na Diyos, kapatid. That's why this church is alive. This church right here is alive, mga kapatid. Kaya pag nakuha mo ito, mga kapatid, mas dapat mong seryosohin ang simbahan ng Diyos. Kaya nga magandang makita mo, seryosohin natin ang simbahan ng Diyos, mga kapatid. Kaya nga, why should we take the church seriously? Mga kapatid, yung binigay ko pa lang sa inyo kanina, sapat na yun para magpatuloy ka sa simbahang ito. Sapat na yun, kapatid. Sabi ko kung aalis ka dito sa church na ito, saan ka pa pupunta? Anong pananampalataya pa ang pupuntahan mo? May kinikwento nga ating mahal na pastor I think kagabi po yun. Marami na pong pinupuntahan yung isang church-goer din po dito. Pero pag pinuntahan niya, hindi niya makita ang Diyos. Hindi niya nagugustuhan yung mga sinasabi ng pastor. Hindi makapag-stand pagdating sa LGBTQ. Pero salamat dito sa church na ito, mga kapatid, handang lumaban para sa mga kabataan. Kaya nga sabi ko po sa sapat na yung binigay ko po sa inyo kanina. Itong church na ito ay hindi na-build sa pera. Ang church na ito ay hindi na-build sa riches. Ang church na ito ay hindi na-build sa kung anumang persona ang meron po dito, mga kapatid. Na-build ang church na ito through God's faithfulness. This church was built through faithfulness of God through our pastor, mga kapatid. Kapatid, kailangan yung pera sa simbahan. Pero ginamit yung faithfulness ng Diyos sa tao, mga kapatid, para magkaroon ng pera at gamitin sa gawain ng Panginoon.
Yan po ang church na ito, mga kapatid. Hindi po ito na-build ng pera. Natatawa nga ako sa mga apo, pag na-attend po kayo ng meeting na Apo Bay, nako, minsan, imbitahan ko po kayo. alam niyo po ba ang buong akala nila na ang church na ito ay nabuo dahil sa mga kano na pupunta dito? Ang buong akala nila, yung church kaya tayo may malaking building na ito, it is because meron silang nakikita mga kano na pupunta dito. Ay nako po, kung alam po lang po nila, pinapakain pa po natin. Inaalagaan pa po natin yung mga kano na yun. Pinapatulog, binibigyan pa po natin ng mga hotel po yun. Pero akalain nyo that's their thinking. Doon tayo kumukuha ng support. Sinusuportahan kasi yan ng mga ano dyan, kaya naman, ganyan yung church ninyo kasi sinusuportahan kayo ng mga Amerikano. Nako. Sabi ko, no way, no sir, no ma'am. Ang tanging support na napupunta dito, mga kapatid, ang tanging nagsusuporta ng simbang ito, mga kapatid, ay walang iba kundi yung Diyos na makapangyarihan po natin. Tulad nung inawit ni Ma'am Ara kanina, ang Diyos natin ay alin? Makapangyarihan. Solohin ko yun minsan. Wag na. Alright? Nakunawaan niyo po ba yun? Kaya nga sa kapatid, kapag nakita mo yung ganitong klaseng katotohanan, na nakita mo yung simbahan, merong buhay at totoong Diyos. Alam niyo mga kapatid, ako personally, nakapunta po ako ng church dito, wala pa pong aircon. Nakapunta po ako dito ng church, mga kapatid, mga electric fan pa lang na nandito. Wala pa pong carpet, ganyan. At wala pa, bare pa ito, mga kapatid. Nakapunta ako ng church po na ito. At ngayon, mga kapatid, buray natin yan. Pero ngayon, mga kapatid, gusto ko lang pa-realize sa inyo, nakaupo na kayo sa padded chairs. Nakaupo na kayo sa padded chairs, mga kapatid. Kapatid, alam niyo po ba, simula nung nakita ko yan, nakita ko agad yung Diyos. Grabe yung faithfulness ng church sa simbahan na ito. Grabe yung faithfulness ng Diyos nung nakita ko ni mga padded chairs na yan. Alam niyo kung bakit? Pinag-uusapan lang po namin yan ng ating mahal na pastor. Kailan kaya magkakaroon ng padded chairs? But praise be to God! Here we are right now. Meron na. Naka-order na. Mga kapatid, ito matindi po nito. How much more? How much more yung mga matatagal na po dito? How much more? Yung nakita mo talaga from scratch itong simbahan na ito. How much more nung nakita mo itong church na ito ay parang wala lang. Na parang sabi nga ng ibang mga miyembro, walang pupuntahan. Maputik, walang makakapunta dito. Tent lang. Butas-butas pa. Marami pong makapag-testify dito, mga kapatid, na marami pong mga matatagal dito sa simbahang ito, mga kapatid. Nakita nila, mga kapatid, kung anong meron sa simbahang ito. Pero here we are right now, brethren, fully air-conditioned room with padded chairs. That's the faithfulness of God in this church, brethren. Sabi ko nga sa inyo, kita mo talaga ang Diyos agad. Hindi ka magdududa na nandito ang Diyos sa kalagitnaan natin. Pag ako pumupunta po ng Ramos Tarlac, mga kapatid, ako kasi nasaksihan ko rin po yun, as in zero din po yun. Pero nung nagkaroon na ng court, ay my goodness, akala ko yun na yun. Akala ko yun na yun. Akala ko doon na yun, yung end nun, parang, ang dami pa palang mangyayari. At every time to time, nakikita ko lalo yung miracle ng Diyos doon sa ranch na yon. Every time. Ako kasi ganun po yung take ko doon pag pupunta pa ako ng Ramos Tarlac. Nakikita ko lagi ang Diyos, kapatid. Kasi from scratch yung faithfulness ng Diyos, mga kapatid. Kaya sabi ko, how much more yung mga nandito na tumagal. No, from nothing. Kaya salamat na lang, mga kapatid, na nandito tayo sa simbahan na totoo at kitang-kita mo na buhay ang Diyos.
No wonder mga kapatid, kasi na-trace natin eh. Na-trace natin, pinakita ko po sa inyo, binaybay ko po sa inyo isa-isa mga kapatid, kung sino ang nagtatagpo nito, yung makapangyarihang Diyos mga kapatid. Yung Diyos way back in the book of Genesis pa lang, yun pa rin yun, siya pa rin, hanggang ngayon. Yung makapangyarihan, yung gumawa, yung nagbigay ng liwanag sa dilim, siya pa rin yun hanggang ngayon. Kaya nga sabi ko nga, seryosohin mo na ang simbahan, kapatid. Seryosohin mo na ang simbahan. Now, meron lang po ilang puntos po dito. Why should we take the church seriously? Mga kapatid, bakit? Tanungin mo lagi sa isipan mo, bakit ko ba kinakailangan seryosohin ang church? Bilang kabataan, bakit ko kinakailangan seryosohin ang church? Alright? Sabi ko nga, yung nilatag ko po sa inyo kanina, sapat na yun para seryosohin mo ang simbahan. Sapat na yun, kapatid. Pero may bibigay akong puntos po sa inyo dito. Dahil sa simbahan, mga kapatid, lalago ang pananampalataya mo. Lalago ang pananampalataya mo, kapatid. Alam niyo po ba, mga kapatid, ito po yung pinaka-neglected na part ng buhay ng isang tao, mga kapatid. Yung alin? Pahalagahan niya yung spiritual growth niya. That's the most neglected part. Kaya nga sabi ko minsan iiwanan. Anong ipa-priority? Trabaho. Kaysa salita ng Diyos. Anong ipa-priority? Assignment, laban sa salita ng Diyos. Anong ipa-priority? Boyfriend, laban sa salita ng Diyos. Nakikita niyo po yung mga kapatid, ganun katindi. Kasi nga, hindi nila nakikita yung pangangailangan ng kanilang spirituality. Pero sabi nga ng ating hindi mo makikilala ng lubusan ang sarili mo, not unless kilalanin mo ang Diyos. Kaya nga sabi ko, yung spiritual growth, mga kapatid, yaan ang kadalasan na kulang sa atin bilang isang mananampalataya or bilang isang tao, yung bigyang pansin mo, yung paglago mo spiritually. Kaya nga sabi ko mas bibitawan, mas pipiliin, or kapag nagkaroon ng choices, list niyang pipiliin ang church. List niyang pipiliin yun, kapatid. Ay, kasi nandyan naman ang church. Ay, kasi mayroon namang another Wednesday pa. Meron namang another Sunday pa. Bawi ako, mga kapatid, pagdating sa spirituality, walang bawi-bawi. Kapag kinakailangan mo talaga ng salita ng Diyos, walang oras na hindi mo kailangan ang salita ng Diyos, kapatid. Kaya sabi ko sa inyo, yun ang madalas, bibitawan na lang natin yun. Pero alam niyo po ba, minsan yan ang pinapaisip sa atin ng dyablo, na parang tama naman. Unahin mo muna yung assignment mo. Unahin mo muna yung project mo, yung sayaw mo. Unahin mo muna yan. Maiintindihan ka naman ni Lord. Maiintindihan ka naman. Kasi, tandaan ninyo sa Biblia, there is a what? Way, seem it right unto a man. Parang tama. Parang tama din naman. Pero nakakalungkot, mga kapatid, ang dulo nun ay kapahamakan. Yan sabi ko po sa inyo, mga kapatid. Because many of us thought that if we have the material things, ay okay na tayo. If we have those money, ay okay na tayo. Settled na tayo. Hayaan ko muna na makapagtapos ako. Hayaan na muna. Ang church naman ay nandyan lang. Di ba ganun lagi ang thinking natin? Yan ang isipan ng tao. Na kapag ikaw ay may maayos na bahay, maayos na sasakyan, okay na ang buhay mo. Pag meron kang mga material na bagay, okay na ang buhay mo. Pero the Bible says in Matthew chapter 4 in verse number 4, anong sabi po ng Biblia? But he answered and said, it is written, man shall not live by bread alone, but by what? Every word that proceedeth out of the mouth of God. Yan ang sabi ng Biblia, mga kapatid. Hindi pwedeng excuse dito. Yan ang madalas na sinasabi ng ating mga pastor Pagdating sa kaligtasan, okay tayo. Yes, ligtas ako. Pagdating dito, depende naman yan.
Depende na siguro yan, sir, sa pangangailangan. No, if the Bible says this, and this is it. No excuses, mga kapatid. Man shall not live by bread alone. Yan ang sinabi po ng Biblia. The only way for us to grow spiritually is through the Word of God. Not in YouTube. Not in YouTube, brethren. The only way for us to grow spiritually is none other than through this book right here, the Word of God. Wala nang iba. Hindi pwedeng kwento-kwento lang. Kailangan magbasa ka talaga nito. Namnamin mo talaga ang salita ng Diyos, kapatid. Pero salamat na lang, in this church, inihahayag ang salita po ng Diyos. Tulad na lang ng napakagandang preaching kanina. Pinakilala, the necessity of God. Wow! Kailangan mo talaga ng Diyos, kapatid. Thank God for this church na nakakapakinig tayo ng pure Word of God. God never intended His children to grow alone. He gave them the church to grow together. Ulitin ko po, mga kapatid. God never intended His children to grow alone. He gave them the church to grow together. Yan po yung kinakailangan po natin, mga kapatid. Kaya minsan, alam nyo po, mga kapatid, nagkakagulo sa loob ng tahanan. Minsan di mo alam, ba't ka nagkakagulo pa rin? Anong nangyayari? Bakit ganun pa rin sa loob ng tahanan po namin? Ang sagot lang po dyan, hindi tayo spiritually nag-grow. Bakit may bulyawan? Bakit may hampasan? Bakit mayroong bugbugan? Bakit may murahan sa loob ng tahanan? Bakit patuloy pa rin yung anak ko ay nagmumura? Bakit ganito pa rin yung anak ko ay parang hindi nagbabago? Sagot po dyan, hindi nag-grow spiritually. Yung spiritual growth, kasi nga, neglected. Binibigay ko naman sa kanya yung pera. Binibigay ko naman yung kanyang pangangailangan. Binibigyan ko naman siya ng damit. Binibigyan ko naman siya ng pera. Araw-araw. Bakit ganun pa rin siya sumagot sa akin? It is because hindi malago spiritual. That's why church is so important, mga kapatid. Sabi ko nga po sa inyo, hindi naman po rin ako ganito nung lumaki ako na ganito. Hindi ako, wala sa sistema ko na maghayag ng salita ng Diyos. Wala po ito, mga kapatid. May makapag-testify po dito ang aking kapatid na hindi ko man lang ninais na mag-preach ng salita ng Diyos. Na hindi ko man lang ginusto na maghayag at magsuot ng ganitong klaseng kasuotan. Pero salamat na lang, mga kapatid. Thanks be to God that we have this church na nagpatuloy na maghayag ng salita po ng Diyos para lumago tayo sa pagkaalam sa Kanya. Alam ng ating mga pastor yan. Kaya sabi ko po sa inyo, hindi na, alam niyo, mga kapatid, minsan na nag-uisip, nagsasabi tayo, ang problema sa loob ng tahanan is pera. Di ba? May sabihin natin yun. Hindi naman, ang pera lagi, pag nag-usapan pera, grabe na agad yung, lalo na sa mag-asawa. Di ba? Pagdating sa pera, parang, ano ba yan? Kayo na yan? Kayo na mo binigay yan? Ha? Ano yan? Nasaan yan? Ha? Minsan ganun lagi ang problema. Pag-usapang pera na, mga kapatid. Pag-usapang pera na, alam mo, matindi ang jablo dyan. Matindi ang jablo. Atakin ka talaga ng jablo, mga kapatid. Minsan yan ang nagiging dahilan ng nagkaroon ng patayan sa loob ng pamilya. Kasi bakit? Ito nang ginawa mo, sa baon sa utang, baon sa ganito, minsan nag-i-scatter na hindi mo alam. Ha? Minsan, patago na, o nasa simbahan na, nag-i-scatter pa rin. Di ba?
Alam niyo po yung mga kapatid, minsan, ang tindi po, basta pera ang labanan, mga kapatid. Ang tindi po ng dyablo po dyan. Pero hindi naman kasi talaga yung pera yung pinakadahilan eh. Yung spirit mo patungo sa pera. Doon nagkakaroon ng matinding problema. Kaya nga hindi, bakit? Kasi yung pag-grow mo doon sa pagtingin mo sa pera ay hindi ganun kalago. Pag malago ka, spiritually mga kapatid, papasok yung word na contentment. Kontento ka na kapatid. Kung anong meron, alright, this it. Ito na yun. Binigay ng Diyos sa atin to. Alright, that's growing spirituality mga kapatid. Kaya minsan, hagod na hagod. Akalain mo yun, andito ka na sa simbahan, magsusugal ka pa? Akalain mo yun, kapatid. Akalain mo yun, nandito ka na, hindi. Akalain mo yun, kapatid, nandito na. Kumbaga nakita mo na bawat segundo, bawat minuto, ipinapakita na ng Diyos ang kapangyarihan niya para sa iyo. And yet, gagawa ka pa rin sa sarili nating kapamaraanan. That's the saddest thing, mga kapatid. Kaya nga sabi ko po sa inyo yung pagpunta natin sa church, mga kapatid, ay tutulungan tayo niyang lumago spirituality. Nakuha niyo po yun, mga kapatid? Kaya sana seryosohin po natin ang simbahan. No? Kapag tayo ay lumago, mga kapatid, spiritual, mas lalo natin siyang makikilala ng lubusan. Alright? Number 2, mga kapatid. Number 2, kung bakit natin kinakailangan, why we should take the church seriously. Number 1, it promotes our spiritual growth, mga kapatid. And number 2, it gives hope and strength, mga kapatid. It gives hope and strength, mga kapatid. Nandun din sa binasa po natin, mga kapatid. Sabi po ng Biblia po dyan, no? Sabi po ng Biblia in Matthew chapter 16, in verse number 18. The Bible says there, and the gates of hell shall not prevail against it. Nakita niyo po yung kung paano po inilatag ng ating Diyos, mga kapatid, kung anong kayang ibigay ng church sa atin. Yung pag-asa na even the gates of hell shall not prevail against it. Hindi ko alam kung gaano po ano po yun, mga kapatid. Akalain mo, the gates of hell, ano pang mas titindi doon, mga kapatid? Pagdating sa simbahan, shall not prevail against it. Yan ang sabi po. Kaya nga it gives hope and strength, mga kapatid. Bibigyan ka ng pag-asa, kapatid, ng Diyos. Pag alam niyo po, mga kapatid, may mga pumapasok po dito na hindi niyo alam kung ano talagang dinaranas ng bawat isa. Hindi tayo pantay-pantay dito, mga kapatid. Ng spiritual, nung kung ano man hindi ko alam kung sino po ang kinakausap ko ngayon. But some of us right now, ay baka hindi niya na alam kung anong gagawin niya mamaya. Mamaya hindi niya na alam kung anong pan-dinner niya mamaya. May mga tao dito, mga kapatid, na hindi niya na alam kung paano susolusyonan ang kanyang asawa. May mga kalagitnaan dito ngayon na hindi niya na alam kung anong gagawin niya. Might be, parang gusto niya ng kitilin ang kanyang buhay. Might be, sa kalagitnaan natin ngayon, mga kapatid, na parang pariwarang-pariwara na, gulong-gulo na siya. Kapatid. Pero salamat na lang at nakapunta siya dito sa simbang ito na may pag-asa, kapatid, para sa iyo at para sa akin. Because we have the God, the living God, yung buhay na Diyos, kapatid, ay nandito sa kalagitnaan natin ngayon. It will give you hope and strength, mga kapatid. Itong simbahan na ito, bibigyan ka ng pag-asa. That's why members of this church, we should take heed on this. We should take heed on this, mga kapatid. Alam mo na ang simbang ito ay buhay at nagbabago ng buhay ng tao. Ano pang ginagawa natin? Members of this church, mga kapatid, ano pa ang ginagawa natin, mga kapatid? Let's win more people for Christ, mga kapatid.
Marami pang hindi nakakaunawa kung anong totoo, kung sino ang totoong Diyos. Marami pang hindi naniniwala, mga kapatid. Ang dami pang ligaw sa landas, mga kapatid. Pero salamat na lang nandito ka ngayon sa auditorium na ito. Nakita mo na ang tinatag na simbahan ng Panginoong Jesucristo ay nandito ka ngayon, kapatid. Sa The Baptist Church of Taguig. Akalain mo yun, kapatid. Salamat na lang at meron tayong dadalahan ng mga tao na wala ng pag-asa sa buhay. Salamat na lang at meron tayong dadalahan ng mga tao na ligaw ang kanilang landas, mga kapatid, dito sa simbahang ito. Kaya nga, young people, wag mong ikahiya ang pananampalataya mo. Young men, young ladies, college students, kanina pinatayo ng ating mahal na pastor, lahat ng mga mag-aaral dito, wag mong ikakahiya ang pananampalataya mo. Because ang Diyos, kapatid, ni minsan, hindi kanya kinahiya. Nung nandun siya sa cross ng Kalbaryo, meron siyang karapatan para ikahiya ka. Pero no way, He submitted to the cross, mga kapatid. Just to suffer for the penalty of our sins, mga kapatid. Tapos ngayon, ikakahiya, naiya kasi ako, sir, hindi ako makaharap sa tao. Naiya kasi ako, sir, magpe-pray, hindi ako marunong mag-pray, sir. Kapatid, ang Diyos hindi ka kinahiya ni minsan. Sa panahon na parang, sabi niya nga He can call what? 10,000 angels, mga kapatid. Pero hindi niya ginawa yun. Iniisip ka niya, kapatid. Iniisip ka niya habang nandun siya sa cross ng Kalbaryo, habang buhat niya yung cross na yun, iniisip ka niya, hindi ka niya kinahiya. Hindi ka niya kinahiya, kapatid. Kaya sana naman, tumayo kayo, mga kapatid. Sa pananampalataya na meron tayo. Nilatag ko po sa inyo, nasa tama kang pananampalataya. Alam niyo po ba, mga kapatid, kaya maraming kabataan ang gumagawa ng hindi mabuti. Kasi marami ng, konti na lang ang kabataan na gumagawa ng tama. Yan ang nakakalungkot ngayon, mga kapatid. Kaya maraming mga kabataan na gumagawa ng hindi mabuti, mga kapatid. Kasi konti na lang yung kabataan na gumagawa ng tama. Yung mag-pray, nakakahiya. Yung magbitbit ng bilbya, nakakahiya. Yung magsuot ng necktie, nakakahiya. Bakit? Mas okay yung ganito punit-punit. Mas okay yung ganito Kapatid, sabi ko nga po sa inyo kaya yung sa Tacloban na yun, kaya sabi nga ng ating mga pastor, lumalakas yung loob nila para bumaril. Kaya lumalakas yung loob nila, mga kapatid, para kumitil ng tao, mga kapatid. Nakikita nyo na sa social media, laganap na, lumalakas ang loob ng mga kabataan ito, mga kapatid, because ang nakikita nila is yung mali. Pero kapag merong isang kabataan naninindigan sa Diyos, mga kapatid, ipakita natin naman yun, mga kabataan, na merong isang kabataan na tatayo sa harapan, that I profess my faith, that this is the Baptist faith. Let no man despise thy youth. Be thou an example. Be thou an example of the believers. Many children, many Christians right now, they're professing that they're Christian, but they don't have Christ in their hearts. Kaya nga pinapakilala dito ng Diyos ang lubusan para tumibay ang pananampalataya ninyo. Huwag ninyong sayangin ang boses ng ating mahal na pastor. Huwag niyong sayangin yung lahat ng iniluluot naming preaching dito para sa inyo. Itong mga preaching na ito, mga kapatid, this is not a preaching na parang wala lang. No, this preaching is from our hearts. Kaya nalulungkot ako, mga kapatid, kapag ang kabataan ay nahihiyang tumindig sa pananampalataya.
Nakakahiya mga kapatid. Kasi yung Diyos natin di tayo kinahiya eh. Dinala niya yung cross para sa'yo. Nakakalungkot mga kapatid. Yung mga preaching dito, hindi naman ito automatic na, uy, ito na. No, we beg God for this. We talk to God. Hindi ito parang instant na lang. Na, uy, ito na, mensahe natin. No. We talk to God. And this is from our hearts. Nasa puso namin ito na ibinibigay namin para sa inyo na maunawaan ninyo kung gaano nyo dapat panindigan ang pananampalataya nyo. Just imagine, pag tumayo nga lahat ng mga young people, please lang, lahat ng mga young people, college students, high schoolers, all students. Gusto ko maunawaan nyo ito mga kapatid. Just imagine niyo lahat ito. Itong mga kabataan. Woo! Itong mga kabataan ito, mga kapatid, if they will stand in the name of the Lord Jesus Christ, what kind of nation do we have right now? Manindigan lang kayo, mga kabataan. Manindigan lang talaga kayo, mga kapatid. Ipakita ninyo na sa dami ng Kristiyano na nagpapakilala, kayo ay may totoong Kristo sa buhay ninyo. Manindigan kayo. Huwag ninyo ikakahiya ang pananampalataya because God didn't forsake you. Hindi kanya kinahiya. Kaya huwag mo siyang ikakahiya. Tumayo ka. Manalangin ka. Teacher, prof, sir, ma'am, I need to pray. Because kailangan ito before mag-start yung klase. Kailangan ito nagabayan tayo ng Diyos. Naunawaan po ninyo mga kabataan. Just imagine, ang dami oh. Ang daming kabataan. Pag ito lahat, iba't ibang campus. Itong mga ito. Parañaque, San Valley, Marikina, Quezon City, Manila, Taguig. Lahat ng ito ay nililive up ng Diyos mula umaga pa lang, kapatid. Woo! Ang sarap pakinggan. Bawat klase, bawat flag ceremony, merong isang tatayo sa harapan that I profess God. Kailangan namin ng Diyos. Do it, young people. Wag niyo pong kakaya. Thank you. Wag niyo pong ikakaya. Kasi alam niyo na nasa tamang pananampalataya. Kaya nga nilatag ko po yun eh. Kung anong pananampalataya meron kayo. Kung ano, kaya mag-stand kayo kasi nasa tama na kayo. Nandito na kayo. You are already in the right church. Wag ninyong ikahiyayan. Huwag ninyong ikahiyayan. Let no man despise the youth, but be thou an example of the believers. Many Christians, many student Christians right now, they really profess that they're Christians. Yeah, Kristiyano ako. Pero wala sa puso nila. Wala sa puso nila, mga kapatid. Kaya, mga kapatid, as I conclude this message, a strong Christian life is built in a Bible-preaching, Christ-centered church. I'll repeat it again. A strong Christian life is built in a Bible-preaching, Christ-centered church. And that church, mga kapatid, is this church, the God that builds our church. Tayo po magsitang lahat. Dakilang Diyos, maraming salamat, Panginoon, sa oras na ito. I've done my part, O God. I prayed for this message, O God, but please use this to touch the hearts
each young people and also parents na nandito po ngayon, na makita po nila ang kahalagahan ng simbahan, Panginoon, na seryosohin po nila ang pagpunta sa church, Panginoon. Please, O God, help this message to pierce their hearts and their minds. Thank you. We praise you. In Jesus' name, amen. Let's come to God.
Dakilang Diyos, marami pong salamat sa mensahe na namin po narinig. Salamat sa paggamit niyo po kay Brother Conrad. Salamat na pinarating niyo po sa bawat sa amin ang mensaheng ito. May mga bagay na dapat po namin bigyan ng pansin upang ang aming pananampalataya ay meron lamang isang direksyon na walang iba kundi mag-glorify po kayo, Panginoon. We believe in you. Thus, we must glorify you. Thank you, O God, for this presentation. Thank you for the preaching of thy word. In Jesus' name, amen. All right, thank you. Back to